36 weeks na nga si baby ngayon at ilang weeks na lang ay malapit na siyang lumabas. Kaya ngayon, samahan niyo ako mag-pack ng aking hospital bag. So, ito yung mga pinaprint ko pala. Nakagawa na ako. Actually, nung nalaman ko na buntis ako, gumawa na ako ng ganito. Pero, hindi ko siya nalagay sa sticker paper. Wala kasing ganun dito eh. So, ito na lang. Tapos, gagamitan ko na lang siya ng double-sided tape. Pipitin na natin. Sa Canva ko lang pala ito in-edit. Tapos, ayun. Kumuha lang ako ng mga idea sa TikTok. Tsaka yung mga dapat dalhin sa hospital. Kasi wala naman akong alam. First time lang ako. So, hindi ko talaga alam yung mga kailangan dalhin sa hospital. Kaya kumuha na lang ako ng ideas. So, yan guys. Nagupit ko na siya lahat. Ayan. Ididikit na natin siya sa aking ziplock. Pero kasi wala akong nabiling ziplock. Kaya gagamitin ko na lang ito yung Shein. Pero don't worry guys, na ano ko naman siya. Nalabang ko naman siya. Gamit ko yung yung sabong pang dishwashing ni baby. So yan, napatuyo ko na rin. So dito ko ilalagay yung mga gamit ni baby. Yung kasi nakalimutan kong order din sa Shein. Actually, 3 set to yung ginawa ko. Although, kung normal delivery ka naman, isang set lang natin kasi 1 day ka lang naman sa hospital, 24 hours ka lang. Pero kasi syempre, di natin masabi kung normal ba talaga ako or CS. Kaya, nilady ko na lang para yung daddy niya, hindi na siya mahirapang, mag-ayos ng gamit. Para, nakaprepare na rin. Tapos, bukod pa doon, nakalagay na dito yung mga laman ng isang pack ng, ng bag. Plastic bag. Or ziplock. After na ito, ididikit ko na siya 1 by 1. So, yan, ididikit ko na siya sa mga ziplock. So, ayan. Huwag niyo ko iba siya kung ito yung gagamitin ko. Sorry lang, wala talagang nabili. So, miss ko naman siya gagamitin after na nakatapos. So, yan, tapos na ako maglagay ng mga label. Next naman is yung pag-ayos ng mga baby. So ito guys, 3 sets yung prepare ko. Hindi na ako naglagay ng diaper sa bawat packaging. Sabi kasi ng mga friends ko, as long as nasa hospital kami, provided na nila yon. Hindi na nga rin ako nagdala ng feeding bottle niya. May nakapagsabi kasi sa akin na kapag nakita ng nurse na may feeding bottle, doon itatapon nila yon. Ganon kasi nangyari sa kakilala ko, kaya hindi na ako naglagay. Bawat pack nga ay may isang laman na receiving blanket, socks, bonnet, mittens, pajama, long sleeve, at isang lampin. Una ko nga pinak itong going home outfit ni baby. Normal delivery naman ako, 24 hours lang ako mag-i-stay sa hospital. Kaya sabi ni Ferds, 2 bag na lang yung i-prepare ko. Yung isang bag good for 1 day. Doon na nakalagay yung going home outfit ni baby, pati yung damit ko. Pati yung mga iba pang essentials na dapat naming bitbitin. Katulad na lang ng alcohol, mini electric fan. Tapos nagdala na rin ako ng diaper at wipes. Baka kasi habang nasa biyahe kami, dumumi si baby, at least meron kaming extra. Dala na rin ako ng diaper changing mat. Regalo pala yan sa akin ng ka-work ko na si Elina. Kulang pa nga yan eh, magdadala pa si Ferds ng tsinelas ko. Sabi kasi ng mga kakilala ko, kapag nandun na ako, lahat ng mga suot ko ipapauwi rin sa asawa ko. Pati nga cellphone bawal eh, kaya kailangan kabisado ko yung number ng asawa ko. Meron silang landline na pwede kong gamitin kapag nasa recovery room na ako. Matatawagan ko na nga lang siya kapag nanganak na ako. Sa pangalawang bag naman, dito ko ilalagay yung day 1 tsaka day 2 na damit niya. Ito naman yung mga extra damit ni baby kapag umabot kami ng 3 days sa hospital. Damit pala ni baby sa day 1 at day 2 ay yung baru-baruan niya. Kung mapapansin nyo, wala nga akong dalang shampoo ni baby or kahit na anong panglinis niya. Nga napkin, wala rin akong dala. Although meron naman ako, kaso provided talaga lahat ng hospital yung mga kailangan namin. Sabi nila, damit lang talaga yung bibit-bitin namin papuntang hospital. Sabi nga nila, bitbitin na lang daw yun ng asawa ko kapag susunduin na ako eh. Kasi hindi rin siya pwede magstay sa hospital. Till 8 PM nga lang yung bisita doon. At sa pagkakaalam ko, asawa mo lang yung pwedeng bumisita sa'yo.